Okay, so this will be our healthy reading, February 8, episode 057. Kukuha tayo dito ng isa. Alamin natin kung ano yung magiging health issue natin or dahilan, no, ng pagkaroon natin ng issue sa kalusugan, sa pangkabuhayan bukas, which is the 8th of February. So, yon, 'di ba? Dapat nyo itong alamin at pakatandaan, i-share nyo para naman magkaroon din naman ng guide yung mga tao. Una, ay isa lang pala. Ay! The Chariot. Naku! Ito yun, no? Ito yung haharapin mo ang lahat ng pinakamahirap na sitwasyon sa buhay. Ito yung susubukin ng panahon yung lakas mo, tibay mo, at confidence mo sa sarili. Kung hanggang saan, hanggang kailan, at saan ang daan na tatahakin mo sa buhay para makamit mo ang inaasa mo. No? Ito kasi yun. Yung Chariot kasi, bago ka makapagsimula, no, there's a lot of challenges na mangyayari sa buhay mo, or probably may mga challenges ka nang pinagdadaanan ngayon na hirap kang ma-overcome or hirap kang lutasin, no, gawan ng solusyon. Ito 'yun kasi posible na dahil love month ngayon, sa love muna tayo mag-focus, 'di ba? Posible na ikaw yung tipo ng tao na ano ba yung pinakamagandang example? Kasi lahat ng sinasabi ko based kasi sa experience ng clients ko. Yung magandang example dito is nagmahal ka nung kabataan mo, 'di ba? Tapos yung taong yun, mahal ka din. And then, dahil sa kahirapan or dahil sa trabaho, sa magulang, sa responsibilidad, na-set aside muna yung love life at inunan muna yung basic needs, 'di ba? Tapos, habang nandun ka sa punto na gumagawa ka ng paraan para uusad at gaganda ang buhay mo, buhay ng magulang mo, ng mga kapatid mo. Lalo kasi tayong Pilipino naka-focus sa basic yung pagkain, sa hapagkainan araw-araw, yung bayarin sa bills, pag-aaral ng mga kapatid, gamot ng magulang, no? Yung iba naman kasi sa atin is working student. Ganon yung literal na Pilipino. So, dahil sa napakadaming responsibilities, minsan napapabayaan natin yung love life natin. Minsan nakakalimutan na natin yon, 'di ba? Totoo ito. And then, nung dumating na sa punto na nandun ka na sa kalagitnaan, o parang okay na ang takbo ng buhay mo, 'di ba, kapag ikaw yung lalaki, hahanapin mo talaga yung babaeng mahal mo. Babalikan mo dahil kaya mo na siyang buhayin, kaya mo na siyang pakasalan sa sarili mong income, sa sarili mong sources, 'di ba? Pero sa kasamaang palad, yung iba kasi committed or in a relationship. Yung iba talaga kasal na eh. Yung iba may anak na, yung iba single mom na. O, 'di ba? May mga ganong sitwasyon. And the Chariot is 7. And this reading is intended for Saturday, February 8. And today is the 7th. Ngayon ito sinasabi, ngayon ito mangyayari. At ito ngayon ang problema mo hanggang 8. Na magkakaroon ka ng problema sa relasyon mo. Kasi kapag sinabing love, hindi lang naman love sa husband or boyfriend or kalib-in mo eh. Ando doon yung love mo sa magulang, love mo sa mga kapatid mo, kaibigan mo. Kahit saan doon,
ito yung problema mo. Ito yung struggle mo ngayon na hirap kang pumili ng direksyon sa buhay mo. At isa sa pinaka mahirap pa siguro dito, no, is yung ambisyon. Kasi kakailanganin mo ng pera dito eh. Never kang maka-reach sa ambition mo sa buhay at never kang makakakilos kapag wala kang sariling income, wala kang sariling sources. Ang masaklap dito, kung housewife ka or house husband ka, na nasanay ka na may taong nagbibigay sa'yo, may magulang na nagbibigay sa'yo, may mga ganon, may mga kapatid na tumutulong sa'yo, tapos bigla silang nawala, bigla silang natigil, dito ka mapipilayan na ikakagupo ng kalusugan mo kasi hindi ka sanay. Ito yun. So, maliban sa sakit mo or depression mo or stress mo dahil nawala sila sa buhay mo, kakaharapin mo pa yung pagbabago, yung bagong direksyon na dapat mong simulan noon pa, na magpahanggang ngayon di mo nagawa, kaya palala ng palala. Ganon din po yun. Kung kayo po ay may barang, kulang sumpa, at hindi nyo po inayos noon pa, ngayon na 7 din ito. Ibig sabihin, may matatapos, may mawawala. Ganon po yun. Tapos, kapag yung taong mahal mo nawala, di ba, yung direction ng buhay mo, natatahakin mo, magiging iba na. Kasi, wala na eh. Wala na yung taong mahal mo, wala na yung magulang mo, wala na yung pinakamamahal mong kapatid na sumusuporta sa'yo, or wala na yung mga kaibigan mo na dating tumutulong sa'yo. Kasi, hindi naman lahat ng kaibigan ay kaya ding tumulong hanggang sa huli. Marami din kasi silang sariling suliranin sa buhay nila. Marami din sila sariling responsibilidad at bayarin. Kaya nga minsan, hindi dapat ikakasama ng loob kung meron kang mga kaibigan na hindi makakatulong, lalong-lalo na kung nakikita mo sitwasyon din nila. 'Di ba? So siguro, yung may papayo ko dito, kung alam mo at dati mo nang alam na may barang, kulang, sumpa, gayuma at kung ano-ano pang manifestation sa katawan mo meron, ipatanggal mo. Kasi the chariot is ending, giving an ending, putting an ending and starting a new beginning. Ito yun. So, kung gusto mong gumaan ang buhay mo, no, sundin mo yung tamang direksyon, which is tapusin mo lahat ng hirap sa buhay mo, tapusin mo lahat ng nagpapabigat sa dibdib mo, sa isipan mo, para makausad ka. Kasi hanggat hindi mo kakaharapin at hindi mo kayang tanggapin ang problemang kinakaharap mo, at hindi mo matatanggap na ikaw din yung dahilan kung bakit ka nagkakaganyan, hindi ka makakasurvive. Kasi this is facing the challenges of your own wrong choices sa buhay. So, hindi po pwede na kapag iniwan ka, hiniwalayan ka, inabandon na ka, isisisi mo doon sa tao. Hindi. Hindi ka iiwanan nun kung naging mabuti at mabait ka. Hindi ka tatalikuran nun kung wala kang kasalanan. Pareho kayong may kasalanan, magkaiba lang yung bigat ng kasalanan na nagawa ng bawat isa. So, proceed tayo sa daily episode upang makita natin kung ano yung mangyayari. At doon naman sa gustong humabol sa schedule ngayon na First Friday para sa reading, sa ritual at sa mga gamutan, message lang po kayo. Maraming salamat po.